Morning, everyone. So we will start na our UMP. It's 6:31 already. So para team replica time tayo. So as of now, we have ilang participants? 61 participants na. 62 participants and many are still coming in. So welcome everybody. Welcome Team Replica. And our topic for today is the understanding the marketing plan. So para doon sa mga hindi pa nakapag-attend ng training no with Upline Osler, and this is one of my favorite training, sabi ko nga kay Arnel kagabi, yung UMP dahil napaka-practical no, and Upline Osler will be teaching us strategies and even the basic computations no, how to earn, and then he will also be injecting some of his experiences. So maganda. And sa mga first timers, alam ko after this hindi kayo makakatulog. Kami ni Arnel kagabi hindi kami nakatulog ng mahimbing kasi excited na kami masyado for this training no. So ladies and gentlemen, without much ado, hindi ko na kailangan pang i-introduce si Upline sa inyo kasi sinod siguro ang hindi kilala si Upline no. So ladies and gentlemen, I give the floor to our Upline Osler Santo Tomas. Okay, so good morning sa lahat, and I'd like to congratulate everybody for joining this training program entitled Understanding the Marketing Plan. Actually, ang i-discuss ko sa inyo ngayon are the basics of the plan itself. Although yung I will be discussing para maintindihan nyo lang. But we really don't have to fully know how to compute it. Kasi pag doon tayo nakatutok doon sa paano mag-compute ng cheque, ma-out of focus tayo. No? Bakit ko nasabi yun? Kasi although it's necessary for us to understand yung marketing plan, yung ating pong bonuses and what we receive from yung ating incentives, yung ating rebates coming from the company is computed correctly all the time because of our computer system. No? And I personally trust our system, yung ating computer system. Otherwise, I won't be around. No? Alam nyo, magka-21 years na po ako dito sa DXM. And I could truly say na wala pang nadaya dito pagdating doon sa kitaan. Ano? So huwag tayo masyadong mag-worry dyan sa computation. Ang importante lang dito, malaman natin yung basics so that we maximize our income. No? So, ang mga i-discuss ko sa inyo ngayon are the basic things that you should be knowing so that we understand how to maximize our income. Yun ang importante, yung kita natin. Ano? Kasi dati, nung nag-uumpisa po ako dito, I really find ways to really know how to compute my check. No? Actually, nung nagsisimula ako dito, wala namang talagang nagtuturo sa akin on how to compute itong mga bonuses. Kasi wala pa kaming mga uplines coming from Malaysia no? And Indonesia. And marami ako masyadong errors because I don't understand how the marketing plan works. Basta dating lang ng dating yung pera, hindi ko naman naiintindihan bakit ganun yung kinikita ko. No? So, ang ginawa ko po, talagang hinanapan ko ng paraan para maintindihan ko itong marketing plan until I found a copy of our marketing plan, a hard copy, no? It's a Xerox copy na wala pang explanation. Makikita mo parang ano lang, yung flow chart, ano? May diamond, meron, hindi ko maintindihan. No? Kami nila stocks, talagang nagtatanong kami, paano, anong ibig sabihin ito? So talagang kapa kami sa dilim. Ano? Kaya lang, ang maganda sa marketing plan natin, may intindihan mo kasi may computation sa ating bonus payout. So, dahan-dahan namin naintindihan. Ano? And I lost a lot of money because I did not understand how it worked. No? So, lahat ng sasabihin ko sa inyo ngayon is just for the purpose of maximizing your income by understanding, not really knowing how to compute it, but understanding the basics of it. No? Kasi pag alam po natin yung basics, yung kita natin malaki. No? So, umpisahan ko ngayon sa slides. Gumawa po ako ng slides kanina, although I really would want to do this on a
whiteboard. Kaya lang medyo pangit yung handwriting ko sa whiteboard, although I'm an engineer, ano? Pangit eh. Kasi I'm using a tablet. So, I'm using a tablet. Now, i-share ko lang yung screen ko. Nakikita niyo ba yung screen? Sandali. I-share ko muna yung screen. Okay. So, I'll be sharing my screen now. Tingnan niyo yung siguro lumalabas na ngayon, ano? Ayan. So, let's make the presentation. Okay, ayan. So, yung i-discuss ko sa inyo are the basics of the marketing plan. Now, dito, meron tayong tinatawag na point system, ano? So, sa DXN, meron dalawang klaseng points. Wala lang. Yung tinatawag po nating point value or PV, ito. Merong hindi naka-mute din. Din, paki-check mo yung hindi naka-mute. Merong ano may sumisingit na. Yes. Minumute ko na. Hala, Princess Ice Cream. Minumute ko na. Okay. Ayan, naririnig ko pa rin eh. Merong bata, partner. Okay na, upline. Okay na? Okay. Go na. Now, tingnan nyo ha. Okay. Dito po sa ating system, kaya tayo kumikita ng pera because of itong point system natin, ano? Point system. Now, we have two kinds of points here. Yung una, yung tinatawag nating point value. Ito, yung point value or PV, no? Hindi yun. Ito. Yan, si Yan. ano? 11. Point value or PV. Ito po yung tawag dito, acronym niya. And then, ito po yung basis natin for monthly qualification and promotion of status. Ginagamit po ito para ma-promote tayo at ginagamit po ito doon para sa qualification, para kumita tayo ng pera. No? Qualification. Now, ang qualification po natin is basic, yung 1,000 personal point value, which is PPV. No? Personal meaning yung sarili mo, using your code, ang minimum po is 1,000. Bakit ba 1,000? Bakit hindi ginawang 500 yan? Bakit hindi ginawang 1 point lang? Or bakit wala na lang? Or bakit hindi ginawang 2,000? Ano? Alam niyo mga kapatid, there are reasons behind it. No? And when I try to analyze the marketing plan, itong minimum qualification, which is 1,000 PV, ito pala yung break-even point ni Dr. Lim. No? Because this is a business, ito po yung break-even point niya, 1,000 points. That's the first reason. Ibig sabihin, pag nagsimula siya ng negosyo sa isang country, if you buy 1,000 worth of point value under your code, magka-qualify po tayo sa rebate. No? Una, rebate. If you're not doing the business, yung step 1 lang tayo, ibig sabihin, nag-avail ka ng discount card at ginawa mo lang grocery store to. Pag naka 1,000 point value ka in a month, meaning using your code, you are qualified for a rebate. Yung rebate po is yan po yung nakukuha nating pera. Yan yung bumabalik na pera sa atin pag dito tayo bumili sa DXN. No? Pero dapat naka-minimum kang 1,000 point value. Okay. So I hope that's clear. Now, another reason bakit 1,000 points is aside from break-even point ni Dr. Lim. Kasi yung 1,000 PV, ang rebate mo dyan, pag nagsisimula ka, is only about 60 pesos. Ano? 60 to 80 pesos yan. So, dati kasi wala tayong ATM account. No? So, naalala ko nung nagsisimula ako, we were issued checks coming from HQ, no? Sa headquarters natin sa Manila. And other checks are coming from Malaysia and other countries. So, talagang yung basic check issued na merong signature. Now, alam nyo, tingnan nyo kunyari, ang cheque kunyari is 80 pesos. And ipapadala sa akin ni Dr. Lim yung check. No? Alam nyo, sa LBC, yung pinakamaliit na pouch is 100 pesos from Manila to Davao. Imagine niyo, mas malaki pa yung amount o yung cost ng shipping kesa dun sa amount ng cheque. No? Plus yung cost pa ng check, plus yung sweldo pa nung nagpadala ng cheque. So, break-even point po yung 1,000 point value every month para mag-qualify tayo sa bonus. Another reason is,
The second reason is, kaya po ginawang 1,000 point value yan na personal purchase kasi para mapilitan po tayong bumili ng products from DXN. Kasi hindi naman po tayo pyramiding company where we just earn commissions out of entry fees. Ano? Ibig sabihin, pag nagbayad ko nung entry fee, nag-avail ka ng discount card, kikita yung nag-imbita sa iyo. Sa atin, wala po yan. Ano? When we avail yung discount card ng DXN, yung basic is 550 pesos. Yung tao pong nang-imbita sa atin, wala pong kinikita yan kahit na piso. Kikita lang po ang isang distributor sa DXN once he buys products and he meets qualifications. No? Now, 1,000 points is just about 3,000 pesos on the average. No? Mga 2,400 to 3,500 depending on the products that you will be buying. No? So, ang median niyan is about 3,000. Ilagay natin mga 3,000 pesos. Now, kinumpute ko po yung purchases namin every month sa grocery, ano? Sa kunyari sa Gaisano or sa SM. Alam nyo, 4 po kami sa pamilya, no? Meron 2 anak. And kinuwenta po namin magkano gastos namin dun sa shampoo, sabon, toothpaste, vitamins, kape, tsokolate ng aming mga anak, dishwashing liquid. Alam niyo mga kapatid, ang lumabas mga almost 3,000 pesos rin. Actually, mas mahal ang, aminin ko sa inyo mas mahal ang DXN products sa mga 300 to 500 pesos a month compared dun sa mga binibili ko dati. Dati kasi binibili ko no? Binibili po ako ng ano ba yung multivitamins ko dati sa Unilab yun eh. Kalimutan ko. Anyway, basta bibili ako ng Joy, bibili ako ng Safeguard, bibili ako ng ang dami kong binibiling Milo no, or Ovaltine. So kinuwenta ko lahat yon, mas mahal talaga ang DXN products ng mga 300 to 500 pesos. Alam nyo, ordinaryo po akong empleyado at that time. And alam nyo, kung ordinaryo akong empleyado, mahilig po ako magtipid. No? Pag bumibili po ako ng produkto dati, when I was employed, pinipili ko talaga yung mura. So, price was a concern for me at that time. Kaya lang bakit pinili ko pa rin bumili ng DXN products, no? Yung DXN grocery products. Bakit? Kasi sabi ko, ang tagal-tagal ko nang bumibili sa Gaisano at saka sa Victoria Plaza at that time. Wala man akong kinita kahit na piso. Nitapik lang man sa aking shoulder, may-ari, Osler, thank you dahil pinayaman mo. Wala akong natanggap na gano'n. So I don't want to end up losing money all the time. Kasi pag natanggap ko po yung sweldo ko dati, ihihiwalay ko na yung budget for groceries. And once I release it, no, pag binigay ko na sa asawa ko yun, wala nang bumabalik dyan kahit na piso. Kasi liability siya, no? It's called an expenditure. No? Expenses ang tawag doon. So, pinag-aralan ko po yung pera, no? Para yumaman. Ano? So, I read a book. Ano? I would like you to read this book also. Yung tinatawag na, yung title po ng libro is Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. Alam niyo yung libro na yun, taught me what money is about and how money works. So, mga kapatid, dalawang klase pala yan, yung pera, no? Yung tinatawag nating pera para sa expenses at pera for investment, no? So, yung expenses po, liability yan. So, pag nilabas mo, wala nang bumabalik. Don't expect even 1 single centavo to go back to you kasi expenses na eh, no? Now, yung isang kasi pera, yung nagpapayaman po, yung pera na pag nilabas mo, may bumabalik sa iyo. Yung po yung natutunan ko dun sa yung sa libro na yun, no? Money Working for Me. So, natutunan ko po na until money is not working for me, hindi po ako magiging financially secure, hindi po ako magiging financially free, no? So, nakita ko itong sistema ng DXN, pag ginamit ko yung pera, dati expenses, no? Pag binili ko ngayon ng DXN grocery stores, hindi na siya liability kahit na mas mahal siya kasi meron pong bumabalik sa aking rebates. Kahit na hindi po ako magnegosyo, may bumabalik po sa akin. Yun yung gusto ko dito. So it's not expense anymore but an asset, no? Because an asset is always something that will bring in money to you.
yung maglalagay ng pera sa bulsa. So yun yung nakita kong punto. Now, ito pong 1,000 points is basic, no? Bibilihin mo lang sa bahay. Now, we're talking about business. No? Nasa negosyo po tayo. So if you are in business, you should be moving products. Hindi gagamit ka ng produkto. Negosyo ba yun? Hindi. Ang negosyo, you move out products by selling or promoting them. Now, a lot of people has this kind of notion. Ano? Hindi ako marunong magbenta. I don't know how to sell. Alam nyo, kalokohan po yun. Kasi wala pong negosyo na hindi nagbebenta. Actually, nagkamali ako dyan dati kasi pag nag-a-announce ako, hindi ako nagbebenta eh. Ginagamit ko lang yung produkto. Okay. Pwede bang gamitin mo lang? You will still earn by doing step 2. No? Turuan mo rin yung mga kaibigan mo na dito bimili. But yung essence of being in business is not really there because you're not promoting products. You're not selling products. Ano? Kaya kung tayo po ay nagnenegosyo, ang recommended usage or recommended PV requirement natin is 3,000. No? So alam niyo itong 3,000 PV is the recommended PV requirement if you want to develop your business well. No? Kasi napansin ko dito sa grupo ko, lahat ng mga nagwa 1,000 points pa, tsaka yung nahihirapan dito sa 1,000 points, hindi po lumalaki yung significantly yung cheque. Hindi lumalaki significantly yung cheque. At lahat po nung nagti 3,000 personal PV, ibig sabihin, bumibili ng 3,000 points sa kanilang code. Ano? Ito po yung mga serious businessmen. And these are businessmen in my team who are really earning serious money. And they are the likes of, ito si Robin, ito si Tata, ito si Paul, ito si Fred, ito si Arnel, ito si Alan Esmeralda. Ito si Stack Savillano. Ito po yung mga serious. Sila Bing, sila Fonzie, sila Mads, sila O'Hara Blau, sila Hamid. Yan po yung mga serious businessmen. And they're earning serious money because they're serious about moving products. Kaya nga, kung tayo na sa negosyo, huwag natin isipin yung 1,000 PV, that's peanuts. No? 1,000 PV is just what you use at home. It's only 6 sachets of coffee every day if you sell them. And to me, if you're just moving 6 sachets a day, my God, no? Alam mo niyo mga kapatid, you're not in business. Talo ka pa ng mga nagbebenta. Alam niyo dito sa harap namin dahil ECQ, meron po nagbebenta ng gulay dyan. Antindi po magnegosyo. And they're not even earning as much as DXN businessmen are earning. Kita niyo na yung, dapat makita niyo yung business sense of it. No? So lahat ng nakikinig sa akin ngayon, you practice 3,000 PV. Alam niyo ba kung bakit number 1 ang Bolivia with a very, very small population? Alam niyo, wala po sa 1% ng population ng Philippines yung Bolivia and Peru. But they are number 1 and number 2 in the world. Do you know why? Kasi wala pong bumababa sa kanila sa 3,000 PV. Ang uso sa kanila, 10,000 PV personal. Imagine niyo. 10,000 PV personal. Yan yung pinaka-common sa kanila. Now I think Filipinos are better than Bolivians and Peruanos. So para sa akin, yung 3,000 PV, must sa atin yan. Alam nyo, andito si Luz ngayon. I'd like to congratulate Luz. Si Luz Bonoan is an HR manager of one hospital in Las Piñas, no? Alam nyo, hindi po bumababa sa mga 3,000 PV. Yung kanyang binibili every month, no? So, that is how to be in business. Minimum of 3,000 personal point value or PPV. So, yan, tandaan natin yan. Ano pa? Yung pangalawa po na point is yung tinatawag nating sales value. Makikita nyo sa screen, I'm using my mouse, no? Yung pula. Makikita nyo, sales value or SV. Now, eto naman po ang ginagamit na pang-compute ng ating rebate, bonuses, and incentives. Now, bakit ginawang dalawa yan? Bakit hindi na lang ginawang isa? Other people would ask me, bakit yung bonus natin, Oscar, hindi na lang pineg doon sa peso value? Alam nyo, ito po yung reason niya, no? I'd like to cite an example, yung Lingzi Coffee po natin. No? Yung Lingzi Coffee,
has 118 point value. Kaya ako i-explain sa inyo ito ngayon so that you will not be confused. No? Kasi pag na-confuse kayo dito, most likely, hindi kayo magkaka-check pag na-confuse kayo. So makinig kayo mabuti. No? So yung Lingxi 3-in-1 coffee natin na 21 grams na merong 20 sachets per pack, 118 point value po ang isang bag no? 118 point value, and coincidentally, meron siyang 222 sales value. Now, manunotice nyo kaagad dito sa dalawa na to, or if you look at your price list, makikita nyo kada produkto merong point value at merong sales value. At kung matagal na yung produkto sa merkado, mga kapatid, napakataas po nung sales value. Now, why is that? Bakit po ganyan, no? Bakit po dalawa yung points? Kasi po protection para sa distributors and DXN. Ginawa po yan para magkaroon tayo ng protection as distributors. Bakit? In the event na hindi na mapigilan ng DXN na mag-price increase. Na yung price increase is always a positive thing for me. No? I have never complained even once. No? Never po ako nag-complain sa price increase. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nag-price increase po, isa lang ang ibig sabihin nun. Lalaki ang aking kita. Now, saan kayo nakakita ng kumpanya na pag nag-price increase, lumalaki yung kita ng distributor? No? Now, sa iba, baliktad yan. Kaya nagrereklamo sila eh. Like, for example, empleyado ka, no? Tapos ang sweldo mo, kunyari, 10,000 buwan-buwan. You're earning 10,000 pesos a month. Now, you're buying basic commodities, no? Basic grocery items. Now, tumaas po yung gasolina. Pag taas yung gasolina, alam niyo mangyayari? Lahat po ng products that are manufactured using oil or gasoline or diesel will definitely increase. Hindi natin maiiwasan yun eh. Because we cannot control the price of oil. No? So once the price of oil increases or rises, yung prices of basic goods or basic commodities will also rise. So naalala ko dati nung empleyado ako, pag tumaas yung gasolina, tumataas yung presyo ng sardinas, presyo ng bigas, tumataas lahat, gulay, isda, karne sa palengke, taasan lahat yon. Pero this is really what surprised me. Pag tumataas yung presyo ng basic commodities because of oil price hike, hindi lumalaki yung aking sweldo. Tumataas lang po yung sweldo ko every year. Eh kung nagkaroon ng oil hike or oil price hike 5 times within the year, ano mangyayari sa akin? Mahihirapan po ako. Yung po ang tinatawag na crisis o crisis. Kaya po nagkikaka-crisis kasi umaakyat po yung basic prices ng basic commodities. While yung sweldo, yung kinikita ng tao, hindi po nag-i-increase. Now, dito po sa DXN, baliktad yan. No? Pag nagtaas yung presyo ng langis at yung manufacturing cost natin tumataas, hindi po papipigilan ni Dr. Lim na itaas yung presyo ng produkto natin. But it seldom happens. No? Kasi we are one total company. We can control the price because we plant our raw materials, we manufacture our products, and we distribute them. No, we are one total company. Yun yung advantage natin. Because of that setup, no, from plant to product, tayo po ang gumagawa. Meron po tayong control, unang-una sa quality, second sa price. Yung po yung maganda sa kumpanya natin. Now, ang maganda po dito, napansin ko ganito. Ito pong 118 points or itong point value, it remains constant all the time. Hindi po yan nagbabago. Hindi nagbabago. Pag nag-price increase, ang nagbabago po ang sales value. Bakit? Bakit hindi nagbabago yung point value? Kasi tingnan nyo ha, ang requirement para magka-cheque tayo is 1,000 point value.
1,000 no, per month to qualify for rebates and bonuses. Yan, 1,000. Yan yung basic requirement. Now, if you divide it by 118 PV per bag of coffee, that is about 9 bags. 9 po yan. Now, pag merong price increase at nag-increase po ang point value, bababa po yung production natin. Kunyari, naging 222 dahil price increase tayo. So pag dinivide nyo yung 1,000 by 222, that's 4 bags of coffee na lang. 4 na lang na bags ng coffee. Bili mo from 9 bags, you drop to 4 bags. Mababa yung production mo, babagsak yung bonus. Kaya nga sinabi ko sa inyo, it is a protection for us distributors. Kasi pag umakyat po yung presyo ng ating produkto, yung PV will remain constant so that our production will remain the same. 9 bags. At mag-i-increase lang po yung SV. At dahil dito po base yung ating sa SV or sales value po based yung ating bonuses, nag-i-increase po siya. So meron tayong protection. So I hope I have clarified that point. Ano? Kasi pag naintindihan nyo ito, dapat hindi kayo magkamali. Kasi makikita sa price list, point value and sales value. Marami kasi ako mga business partners dati, naka 1,000 points ako. Yung pala, ang nakita nila sales value. Now, ang basis for qualification para sa bonuses is always yung point value. So pag nagko-compute po tayo, doon tayo sa point value magbase, hindi sa sales value. I hope I'm clear on that. No? And another thing I missed, no? Ito po dito sa 3,000 points, personal point value. No? Kung nagne-negosyo po tayo, yan po yung dapat minimum requirement natin. Yung personal, no? Personal minimum requirement. Dapat parang gawin nating standard, no? Gawin nating standard. Bakit? Yung 3,000 point value po, pag dinivide natin yan by 118 points point value per bag of coffee, 3,000 PV is just 26 bags of coffee every month. Now, if you are in business, no, magbebenta ka lang ng isang bag of coffee every day from Monday to Sunday, excluding Sundays, kasi yung Sunday para sa Diyos naman natin yan. So, 6 days a week, magbenta ka ng 1 bag per day, you meet 3,000 PV. Now, ito po is very basic because you're doing business. Ano? Now, if you're doing business, you're not able to sell even 1 bag of coffee per day, you're not in business para sa akin. So, may gamit ka pa dyan. Ito kung hindi ka gagamit ng produkto, ha? Kaya nga sinabi kong minimum eh. Kasi pag nagbenta ka ng isang bag ng kape araw-araw for 26 days a month, that is 3,000 PV, excluding your personal use. Yung 1,000 point value po is only your usage sa bahay. No? Yun yung nakita ko eh. Gamit ko lang sa bahay yan. So mga kapatid, I hope it's clear. Pero ngayon, pag nagsalita po ako tungkol sa points, I will not refer to sales value anymore. Pag ako nagsalita ngayon ng points, pag sinabi kong points, I'm always talking about point value. Kaya ako ginagawa yan para yung mga business partners nyo, hindi malito. Pag nagsabi ng points, point value parati yan. Kasi pag tinitingnan mo yung sales value, baka magkamali ka pa, hindi ka mag-qualify for bonuses, rebates, and incentives. So, tandaan nyo po yan. Ano? Now, paano ba tayo kumita dito? Ano ba yung mga kita dito sa DXN? No? 3 klase po ang kita. Una po, yung retail profit. No? Itong retail profit is what you earn when you sell or promote DXN products. No? Alam nyo mga kapatid, every month po, meron akong benta. No? I have regular customers who order from me. No? Meron po akong customer na nag-order ng 27 bags because they are, ilan ba sila sa pamilya? 8. No, ang lakas sila uminom ng kape. So pag umorder sila ng kape, 27 bags. Meron akong 5, meron akong 3, may pa isa-isa. May bumibili sa akin ng toothpaste. But I maintain at least 10 to 20 customers. No? Na ako yung personally nagsiserve. So make it a point that you serve at least 10 to 20 customers. Pag gawa nyo yan, magkakaroon kayo ng stable
tawag dito, product movement personally, no? So, mga kapatid, make it a point that you list down and maintain 10 to 20 customers na kayo mismo personally will serve. No? So, madali lang po. Ito, tuturuan ko kayo ng technique. No? This is what I do. Kung meron po akong bibilihing produkto sa branch, no, or sa service center, I make it a point that I inform my customers na papunta ako doon. And I give them a message, no, through FB or sa text. No? Papadalahan ko sila ng message. Ganito lang ang message ko, napakasimple. Kunyari, ang pangalan, si Robin or si Paul. Sabi ko, oy Paul, papunta ako sa service center ngayon. Baka meron kang gustong bilhin produkto. Idadaan ko na lang sa iyo. And I do it all the time. No? Yung mga bumibili sa akin ng 27 bucks, alam ko kung kailan malapit na maubos yan. Bibigyan ko ng text. Let, papunta ako ng opisina. May kape ka pa ba dyan? O meron ka gustong ipabili? May toothpaste ka pa ba dyan? Ganun po ako mag-follow up. On a monthly basis, ginagawa ko po yan every week just to maintain these 10 to 20 customers. Bakit? Ang laki po nung kinikita mo. Ang laki ng kikitain mo. Yan, 15 to 25% discount. Bakit hindi ka magnegosyo? Di ba? Kaya nga yung 3,000 PV, peanuts yun pag meron kang 10 to 20 customers. Now, another income that you get dito sa ating DXN business is yung rebate. No? Ito naman rebate. Ito naman yung nakukuha natin o bumabalik sa atin pag dito tayo bumibili ng ating grocery sa DXN. No? Provided you buy a minimum of 1,000 points every month. No? Again, pag sinabi ko points, point value na yan. No? Huwag niyo, kalimutan nyo na muna yung SV. Okay. No? So, minimum is 1,000 points every month. Para magkaroon ka ng 6 to 37% na rebate. Now, alam niyo mga kapatid, ang tagal-tagal ko bumibili sa ibang supermarket sa SM, kay Sano, wala pong bumalik kahit na 1% sa akin. So, ever since I started buying from DXN grocery store, no, may bumabalik po sa akin yan. No? So ako, every month po, bumabalik sa akin 37% of the sales value na binibili ko on my personal code. Kasi personal yan. Ibig sabihin, ginagamit mo yung iyong discount card, yung membership card mo. Now, ang pangatlo po, yung overriding bonus. No? Alam niyo, pag tiningnan po natin yung ating, yung ating DXN marketing plan, marami kayong makikita dyan, no? Star group bonus, development bonus, pero leadership bonus. Alam niyo mga kapatid, lahat yan overriding bonus. So, sinamarize ko lang in one term, it's overriding bonus. Yan yung kinikita po natin. Yan yung komisyon na bumabalik sa atin o binibayad sa atin ng kumpanya. Pag meron po tayong grupo na nagtatrabaho, no? People who are using and selling products at the same time. Provided, kailangan na meet nyo yung qualifying requirements. Sabi ko nga sa inyo, kung nasa negosyo po tayo, ibig sabihin, nag-iimbita kayo ng mga tao, ang recommended po na personal point value or required points mo every month is 3,000 para worry-less ka na, makalimutan mo lahat. Mamaya explain ko sa inyo kung bakit. So, ito po yung tatlong klaseng kita dito. So, umpisahan po natin dun sa rebate. Yung retail profit given yan. Kasi because of your discount card, pag punta ninyo dun sa ating opisina, pagbayad nyo, meron kayong discount. Pagbenta nyo, customer's price. So, meron kayong tubo. No? Yung rebate naman po, ito. Ayan. Ito naman yung example. Ano? Nakikita nyo dito sa right side ng inyong screen. Meron po ako nilagay na table dyan. Makikita po natin yan dito sa ating distributor's manual. Now, yung rebate, paano ba mag-compute? Ang assumptions po natin ito, no? Para to simplify computations lang. No? Ang assumption natin is 1 PV is equal to 1 SV. No? Again, ang assumption natin, 1 PV is equal to 1 SV. Ibig sabihin, ang 100 PV is also equal to 100 SV. Or
1,000 PV is also equal to 1,000 sales value. So, for example lang ito, for computation purposes, para mabilis. Okay. Now, tingnan nyo mga kapatid. Another assumption is, you just do step 1. No? Ibig sabihin, hindi ka pa nagne-negosyo nito. Ikaw lang. No? You decided to become a wise consumer. Ginawa mong grocery store itong DXN. Ibig sabihin, hindi ka na bumibili ng Safeguard. Ang binibili mo, ito ng Ganoshi soap. Hindi ka na bumibili ng Colgate. Ang binibili mo, Ganoshi toothpaste. Hindi ka na bumibili ng Nescafe. Ang binibili mo ngayon, Lingxi coffee na. So how do you compute your rebate? Alalahanin natin, ang rebate po is yung pera na bumabalik sa atin pag bumili tayo under our code, under our tawag dito, yung using our membership card or discount card. Pag ginamit natin yun, may code yun, at naka-minimum tayo ng 1,000 points, you are qualified to earn rebates. No? So, kunyari, ngayong buwan, ngayong January, bumili ka ng 1,000 points. Pinalitan mo yung Safeguard mo, pinalitan mo yung sabon mo sa bahay, pinalitan mo yung shampoo, pinalitan mo yung vitamins mo. So, naka 1,000 points ka. Are you qualified for a bonus? Of course. Now, how do you compute for the rebate? Okay. Tingnan nyo ngayon itong table, no, on your right side. Itong table na to. Dito po sa accumulated group PV. Kung naka 1,000 points ka because you're just starting out, ang accumulated PV mo is 1,000. Ito. So, ang rebate mo is 6%. So, how do you compute? Simple lang po. Your total number of PV for the month, which is 1,000, kasi yan yung required minimum, times rebate level mo for the month, which is 6%, and you get back 60 pesos. Now, tingnan nyo, parang maliit tingnan yan. You spent mga 2,800 pesos to 3,000 pesos. Tapos ang bumalik sa'yo 60 pesos. Maliit, di ba? Pero wag niyong basta-bastahin yan o wag niyo i-just yan. Alam niyo kung bakit? Kung hindi po tayo sa DXN mamimili at bibili tayo sa SM, for example, the same amount, 3,000 pesos, may babalik bang 60 pesos sa'yo? Wala. And that's what I like with DXN. Sabi ko nga sa inyo, naging asset na ngayon. Pero nyo, gumastos ako almost the same amount of money, 3,000 pesos, may bumalik sa akin 60 pesos. Not even the bank can give me 60 pesos pag nilagay ko sa time deposit yung 3,000 pesos. Hindi ako mabibigyan ng bangko ng 60 pesos because ang nabibigay lang po ng bangko no, kung 3,000 time deposit is about 3%. 3%. At yung 3% na yun, i-multiply sa 3,000, that's 180 pesos. I-divide mo pa ng 12 months yun. That's roughly 12 pesos per month. Pero nyo, sa bangko, i-deposit mo siya, time deposit mo, meron kang 12 pesos. Ibili ko na lang ng grocery sa DXN, meron pa akong produkto, may bumalik pa sa akin 60 pesos. Yun yung po yung nakita ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit na mas mahal yung DXN products sa mga 300 to 500 pesos every month, bibilihin ko pa rin yan. Kahit na 10 years ko pang gawin, every month bibilihin ko, mas mahal, 300 to 500 pesos. Bakit? Kasi alam ko na pag ginawa ko yung negosyo, darating ang panahon, ma-offset po nung kinikita binibili ko. Alam niyo mga kapatid, right from the very first month that I joined DXN, dahil ang practice ko po, 3,000 PV. Alam niyo ba mga kapatid, na unang buwan ko pa lang, libre na yung aking groceries. I've been doing DXN for the past 20 years of my life. Imagine nyo, buwan-buwan, libre yung aking kape, shampoo, toothpaste, sabon. Bakit libre? Kasi pag gumastos ako, yung bonus na bumabalik sa akin, mas malaki kaysa ginastos. Kita nyo na, yun yung point ko mga kapatid. Hindi makita ito ng ibang mga distributors sa sumali sa DXN. Ang sinasabi lang nila parati, ang mahal naman ng produkto ng DXN. Ang taas naman yung 1,000 points, ang hirap kunin. Alam nyo, pag ganun po tayo, hindi tayo asenso. Negosyo po ito. No? Now, kunyari, February, bumili na naman ako ng 1,000 points or 1,000 point value. Mga kapatid,
Ibig sabihin lang yan, pag naka 1,000 points ako, ibig sabihin, nagsisipilyo po ako, naliligo ako araw-araw, nagkakape ako, umiinom ako vitamins. Bakit? Pag hindi ka naka 1,000 points, ibig sabihin, simple living ka lang. Ano simple living? Yung hindi ka nagsisipilyo, hindi ka naliligo. Di ba simple living yun? Imagine mo, magsisipilyo ka lang, maliligo ka, inom ka ng vitamins mo, magkakape ka, kumikita ka. Saan ka nakakita ng negosyong gano'n? Kaya tuwan-tuwa ako dito eh. No? At ang maganda pa dito, accumulated. No? Di ba? Nakalagay dyan, no? Accumulated group point value. Ano ibig sabihin yan? Hindi nawawala yung points. Pag bumili kayo ng January ng 1,000 point value and February you bought 1,000 point value, that's a total of 2,000 accumulated point value from January to February. Now, dahil 2,000 yan, tumingin ka uli dito. Nasaan ka ba dyan? Dito sa table. Umabot ka na ba ng 3,000? Hindi. So, nasa 1,000 points ka pa rin. Dito ka pa rin sa group, sa level na to. Nandito ka sa level na to. So, you still have a 6% rebate. No? Now, dahil naka 1,000 ka, qualified ka for rebate, ang computation is simple lang. 1,000 times rebate level mo for the month, which is 60 pesos. See? Ganun kasimple mga kapatid. Now, March, nag-decide akong hindi magsipilyo, hindi maligo, hindi mag-vitamins, hindi mo ng kape. So, wala akong nabili kahit na isang produkto. So, 0 points ako ngayon. May bonus ba ako? Wala. Kunyari, bumili ako ng 300 lang. 300 points lang. May bonus, may rebate ba ako? Wala rin. Bakit? Hindi ako umabot ng 1,000 points eh. So, I hope klaro sa inyo yan. Now, pagdating ng April, nag-decide na naman ako, magsisipilyo ako, magkakape ako, maliligo ako. So, naka 1,000 points na naman ako. How do you compute your rebate? Dahil ikaw, hindi ka pa nagninegosyo dito, ha? Ano pa lang? Yung ikaw lang mag-isa dito. So, i-total mo na naman ito. 2,000 plus 1,000, that is a total of 3,000 accumulated point value from January to April. No? From January to April. So, 3,000 ka na. Now, paano mag-compute ng bonus mo for the month? Yung total points mo for the month times 9%, that's 90 pesos. Kasi pumasok ka na dito sa 3,000 level. Oh. Kita nyo, 3,000 accumulated point value. So, pumasok ka na sa 3,000, 9% ka na. Now, mga kapatid, ito yung ibig sabihin. Ito po yung ibig sabihin na habang tumatagal kang gumagamit ng produkto dito, kahit na ikaw lang mag-isa, nagiging mura yung produkto because tumataas po yung rebate level natin dahil yung points natin hindi nawawala. They keep on accumulating. At habang umaakyat po yan, umaakyat rin po yung rebate level nyo, so lumalaki yung binabayad sa atin, nagiging mura yung produkto. Yan pa yung isang advantage pag dito tayo nag-grocery. Kasi hindi mo naman mapipilit lahat ng tao magnegosyo eh. So meron talagang mga tao na gusto gumamit lang ng produkto. Huwag yung pilitin. Gusto lang gumamit lang eh. So, kaya lang ang advantage, meron tayong marketing plan that helps us na bumili ng produkto na mas mura. Kasi habang tumatagal nga, napopromote yung ating level, napopromote tayo, lumalaki po yung rebate level at nagiging mura yung produkto. No? Now, ano pa maganda mga kapatid? Pagka Mayo, bumili ka na naman ng 1,000 points. Gamit-gamit ka lang. So, i-total mo na naman yan. 3,000 plus 1,000, how much is that? That is 4,000 accumulated points. No? Now, 4,000 saan ba nahuhulog yan? Dito pa rin, sa level na to, sa second level, which is 9%. No? So, computed pa rin yung rebate mo at 9%. Dito po, kikita kayo ng 90 pesos per 1,000 points hanggang umabot kayo sa 10,000 accumulated points. No? Now, kunyari, granting that you only buy 1,000 points per month, in a matter of 10 months, abot po tayo dito. Kasi mag-isa ka lang eh. No? Papasok na tayo sa third level, imbis na kumita tayo ng 90 pesos lang, nagiging 120 pesos na per 1,000 points until you reach yung 20,000 level. Pagpasok mo ng 20,000 level, for example, every month ka lang, after 20 months, papasok tayo dito sa 20,000 accumulated point value. So pag naka 1,000 points ka on your 20th month,
i-multiply mo yung 1,000 by 15%, you get 150 pesos per 1,000 points. See? So, habang tumatagal, nagiging mura. After 33 months, papasok po tayo dito sa 32,500 level. Magiging 180 pesos na po per 1,000 points yung kikitain natin every time we buy from DXN. Provided, nag-minimum ka ng 1,000 points. And on your 45th month, that is 3 years and 7 months yata, no? 3 years, no? After 3 years and a few months, aabot tayo dito sa 45,000 level if you just buy 1,000 points every month, no? Ang babalik po sa atin will be 210 pesos per 1,000 points. So, yan po yung basic, no? Pag ikaw lang mag-isa bumibili ng produkto, no? Kung ako ba mag-isa, pwedeng maging libre? Hindi. Kasi hanggang dyan lang talaga yan, 21%. Kaya lang, mas mura na, 21%. Kaya lang, kung gusto mo maging libre yung negosyo, yung groceries, yung mga produkto mo, actually, yan po yung una kong pinata-target sa mga business partners ko. No? If you do the business, ang una mong target, dapat yung bili mo ng produkto libre na. Ibig sabihin, dapat kumita ka ng 3,000 pesos minimum every month sa DXN para yung binibili mo libre na or reduce significantly. Kung 3,500 yung bili mo every month, so 3,000, so 500 pesos na lang every month. So mas mura na compared kay sa grocery store. Ano? Now, tingnan nyo mga kapatid. What if you decide to do the business or do step 2? Ano nga uli yung step 2? Turuan po natin yung ating mga kaibigan na gawin yung step 1. Ano yun? Ano ba yung step 1? Mag-avail sila ng discount card ng DXN at dito bumili ng groceries. Paabuti ng 1,000 points para mag-qualify sila sa rebate. Tapos, yun po yung step 2. Now, paano mag-compute ng bonuses nyo and rebates pag tayo po ay nag-decide na magnegosyo? Ito po yun. No? Now, for example, no? Dahil nagnenegosyo tayo, ang minimum na ginawa mo, 3,000 points or you're selling 1 bag of coffee every day. No? 1 bag of coffee minimum because you're in business. Now, ang technique para dito sa 3,000 points, kunyari, mag-isa ka lang sa bahay. Ano? Hindi mo naman kayang gamitin lang yung 3,000 points. So, use what you can use and sell what you cannot use. Provided, paabutin mo talaga ng 3,000 PV yung iyong production every month. Personal. Bakit? Kasi nasa negosyo ka nga eh. So that you maximize your income. No? So, lahat kayong mga leaders dyan, you teach your business partners to do 3,000 PV personal point value every month. Yan po yung lumalabas, no? Dun sa mga meron tayong parang ito si Robin, mahilig mag-post niyan. Kino-congratulate niya yung mga business partners niya nag 3,000 and above. No? So tama yun, no? Kino-congratulate natin sila. Now, ikaw ito, nag 3,000 PV ka because you decided to do step 2. Meron ka ngayong business partner, ang pangalan si Alvin. No? First generation mo. Ibig sabihin, ikaw yung na-sponsor. Ikaw yung nag-imbita. Bumili siya ng 1,000 points. So mga kapatid, kung titingnan natin, nasa ang level ba si Alvin? Di ba 6%? Ito. Kasi 1,000 points and he's just starting out. Pati ikaw, nagsisimula ka pa lang, first month mo. Okay. So naka 1,000 points si Alvin, nasa 6% siya. Okay. Si Boyet naman, ito si Boyet, business partner mo rin, first generation mo rin. Ibig sabihin, ikaw rin ang nag-imbita. Now, mahilig siya magbenta-benta online, naka 5,000 points siya ngayong buwan. Now, itong 5,000 points po, pag tiningnan nyo, andito po yan sa second level. So, 9% po yung rebate level niya. Now, si Charlie naman, mahilig magbenta, mahilig magbiyahe-biyahe, no? Naka 11,000 siya. Points, personal. Ibig sabihin doon sa code niya, nakabili siya ng 11,000 points. Tiningnan po natin dito sa table, nasa third level po si Charlie. So his rebate level is 12%. Ibig sabihin, yung kanyang rebate, imumultiply dito sa 12%. 11,000 times 12%, yan yung rebate niya. Dito naman kay Bobby, 5,000 times 9%, yan yung rebate level niya. Dito naman, 1,000 times 6% yan rebate niya. Now ikaw, ano yung rebate level mo? Ito.
I-total mo ngayon lahat yan. Ibig sabihin, yan yung personal mo. Ito, personal plus your group, A, B, and C. Pag tinotal po yan, that's 20,000 personal group point value. Yan po yung total production ng group mo. Pag tiningnan po natin sa table yan, yung iyong rebate level po is 15%. Now imagine niyo mga kapatid, kung nagsisimula ka tapos nag 1,000 points ka lang, ang rebate mo is only 60 pesos because andito ka sa first level. Kaya naging 15% yan because you have a group doing DXN. Bumili sila, gumamit sila. And because of this group, natulak ngayon yung rebate level mo to 15%. Now, I'm emphasizing this because it would be better to do business than to use products alone. Alam nyo, kahit na hindi kayo magnegosyo, inganyohin nyo lang yung mga kaibigan nyo, oy, dito na kayo mag-grocery sa DXN. Mag-avail kayo ng discount card, 550 lang naman eh. Alam nyo, dahil dito, ang kinis ng mukha ko dahil sa shampoo, wala akong uban kahit na isa. Ganun ka lang, huwag ka na magkwento ng tungkol sa Ganoderma. You just talk about your experiences. Mga kapatid, I know all of you listening to me right now have beautiful experiences about the products. Share them. No, you don't have to talk about Ganoderma. Sabihin nyo lang yung personal experience mo. Alam mo, nung minum ako ng kape, my God, ang tagal ko mapagod. Nakakatakbo na ako ngayon ng 15 minutes. Nakaka-push up na ako ng 20. Pero nyo, pag ganun kayo magsalita, even without mentioning Ganoderma, bibili ng produkto yung mga kaibigan nyo. See, you just share your personal experience. So, ngayon, computein natin yung inyong kita. Now, unahin natin yung rebate. Yung rebate po, simple lang ang formula. Total number of points mo for the month, provided a minimum of 1,000 points. Kaya lang dito, naka 3,000 tayo, di ba? 3,000. Total number of points mo for the month, provided nag-hit ka ng 1,000 minimum, at binili mo sa code mo. In this case, 3,000 PV. I-multiply mo ngayon ng rebate level mo for the month. No? Bakit ko sinabing rebate level for the month? Kasi babago ng babago yan, depende sa production mo every month. And because it's accumulated, aakyat po ng aakyat yan until it reaches this level, itong 45,000 level. Now, pag minultiply natin ng 3,000 by 15%, you have a rebate of 450 pesos. And this is huge. No? Parang maliit yan tingnan, kaya lang malaki yan. Bakit? Kung ikaw lang po mag-isa, bumili ka ng 3,000 points, papasok po tayo dito, that's 9% of 3,000. Alam niyo kung magkano lang kita niyo dapat kung kayo lang mag-isa? 9 times, that's only 270 pesos. Now, dahil dito sa grupo na to, na gumamit at nagbenta ng produkto, naging 450 yung rebate mo. Kaya nga sinasabi ko, mas maganda na mang-engganyo kayo ng mga kaibigan. Mag-imbita po tayo ng tao. Because lalaki po yung kita natin. And that is how to maximize income. Mas maganda po talaga yung nag-iimbita tayo. No? So, na-compute na natin yung rebate. Yung pangalawa, i-compute natin yung overrides, yung bonuses nyo. Okay. Simple lang. Magkano ba yung override mo? Alvin, magkano? Simple lang ang pag-compute. Ang formula, simple lang. Tandaan nyo. Yung total points ni Alvin for the month, 1,000 times upline rebate. Sino ba yung upline? Ikaw? 15 minus downline rebate. So 15 minus 6, this is 9%. So 9% of 1,000 points is 90 pesos. Yan po yung override nyo kay Alvin. Now, tingnan nyo ha. Si Alvin ba binentahan natin ang produkto? Hindi. Tinuruan lang natin siyang gawin ang step 1. Ginawa niyang grocery store yung DXN. Hindi naman ikaw nag-grocery para sa kanya. Pero dahil nasa network mo siya o nasa grupo mo siya, meron po tayong commission na 90 pesos. Another word for override is commission. Meron po tayong commission. No? Now, ang maganda ngayon, magkano ang kikitain natin giboyet? Okay. Giboyet naman, again, ang formula is total number of points giboyet, which is 5,000 ngayong buwan, times upline rebate, 15%, minus downline rebate, 9%. That is, how much? 6%. And 6% of 5,000 is 300 pesos.
So meron po tayong komisyon kay Boyet na 300 pesos. Now, kay Charlie, magkano naman yung ating override or komisyon? Ang total number of points niya, 11,000. So again, 11,000 yung production ni Charlie for the month times upline rebate, which is 15%, minus downline rebate, which is 12%. That is 3% of 11,000. That's 330. Pag tinotal po natin, ang total bonus po na matatanggap natin is 1,107. Of course, if we compute it using the actual SV, mas malaki po yan. Kaya lang ang assumption po natin, 1 PV is equal to 1 SV. No? To simplify things. No? Now, ang gusto ko lang makita nyo dito is how are our bonuses being computed? How are our rebates are being computed? Ito po yung pinaka-basic. Ano? Now, hayaan nyo na po natin ang computer na mag-compute niyan. Ang tatandaan lang po natin para safe tayo, 3,000 personal PV. I-explain ko sa inyo mamaya yan, makikita nyo. Kasi para hindi na tayo mag-isip. Dati kasi, alam nyo ba na pinag-aralan ko ng gusto ito, I could compute the exact amount that I will receiving it, yung bonus, to the last centavo. Kaya kong computein. Kunyari, 352,723.05. Nakukompute ko po ng ganun yung bonus ko dati. No? But you don't really have to do it because our computer will do it for you. No? And hindi po papalpak yung computer natin. No? Ever since I've been here, wala pong palpak yan. No? Ang nagkakamali po yung encode. No? Pag nagkamali po ng encode yung, dahil tao lang yun, nag-encode dun sa service center, nagkamali, mali rin yung labas ng bonus. You thought na kumita ka. Kaya nga importante, pag bumibili tayo ng produkto, humingi po tayo resibo. Hingin nyo yung resibo kasi yan po yung proof na kumita ka, na bumili ka ng produkto. No? And pag hindi po na-encode at hindi kayo umabot sa 1,000 point value minimum, wala po kayong bonus. Tapos kala mo, nakatanggap ka, wala kang resibo, kala mo meron kang bonus, walang dumating, rereklamo ka ngayon, wala akong bonus. Ang hindi mo alam, hindi ka humingi ng resibo doon sa service center. So, asking for a receipt is really required. No? Bawal po actually ang service center na hindi nagbibigay ng resibo. No? Now, ang maganda ngayon dito, ganito. Alam nyo ba na pag umabot kayo ng 45,000 and above, ibig sabihin, no? Magnegosyo ka man o hindi, mag-imbita ka ng tao o hindi, kahit na nga hindi ka nagwa 1,000 PV every month, there will come a time na aabot kayo dito dahil naiipon or our points get accumulated. Hindi po nawawala yung points. O, kahit na 100 points ka lang every month, darating ang panahon na aabot ka ng 45,000 points. Once na dumating ka dito, may tawag, ito po yung first managerial position ng DXN. And this is and ang tawag po doon sa first managerial position is star agent position. No? Iba po ang tawag sa manager dito, star agent. No? Medyo weird. No? Star agent. Now, eto po walang time limit. No? Kahit na after 50 or 100 years ka pa dyan, basta umabot ka dito, star agent ka. Whether you like it or not, aabot ka dyan. Kunyari, bumili ka ng 100 points lang. Tapos meron ka na imbitang isang tao. Tapos yung naimbita mong tao, bumili ng produkto. After, kunyari, 1,000 points every month. After 45 months, pati ikaw, star agent. Kasi yung points po ng taong naimbita mo, points mo rin eh. Tandaan niyo yan. Ano? Kaya nga, mas magandang mag-imbita because matutulak po tayo pataas sa posisyon. At yung posisyon po, no, although it's not everything, pangalan lang po yung posisyon, star agent, star ruby. Ang importante po mamaya yung i-explain ko sa inyo, yung qualified lines. Ano? Ito po yung importante. Okay. Now, once you become a star agent, dalawang klase yan. No? Tandaan nyo, dalawang klase. Okay. Uy, bakit ayaw mag... Okay. Lilipat ko muna. Escape. Okay, I will move on to the next slide. Naghang eh. Ayan. Okay.
Dalawang klase po yung star agent. Ano? Once you reach 45,000 group PV, ibig sabihin, whether ikaw o meron ka na imbita, pag umabot ng 45,000 yan, you are called a star agent. You are promoted immediately. You get a pin. No? Magkakaroon kayo ng pin. During the awarding ceremony, sinatawag nating DXN, kalimutan ko yung pangalan, pero para siyang yung recognition. No? Recognition day. No, okay. I-recognize kayo, kakabitan kayo ng pin dyan. At pag nandoon ako at business partner ko kayo, ako ang pinakamalakas tumalon. Tandaan nyo yan. No? So, dapat promoted kayong star agent. No? Now, pero meron po tinatawag na qualified star agent. Ito po yung target natin, qualified star agent. Anong kaibahan yan dito sa star agent? What is the difference between a qualified star agent or a QSA and a star agent? Okay. Ito pong star agent is a position you get once you get 45,000 accumulated group points. Now, ang rebate po natin dyan is 21%. Ito, 21%. Ibig sabihin, kung ikaw lang mag-isa, wala kang grupo, bumili ka ng 1,000 points, 21% ang rebate mo. Or 210 pesos. Kung 1:1, no? 1 PV is equal to 1 SV. Okay. Pag qualified star agent ka naman, ang rebate mo is 25% or 250 pesos. Ang babalik na rebate sa iyo, hindi 210. So para sa akin, mas maganda itong 250 kasi mas malaki siya, di ba? Now, although 40 pesos lang yan, hindi po pa ninyo makikita yung importance niyan kasi maliit 40 pesos eh. Pero being a qualified star agent will allow you to maximize your income. Kaya importante tandaan po natin itong qualified star agent. Now, basahin po natin yung definition na ginawa ko dyan. A star agent, a qualified star agent is a star agent, ibig sabihin, nakaabot na siya ng 45,000 points. Nag-accumulate siya ngayon ng 3,000 or nag-produce siya ng 3,000 personal group PV in a month. Ibig sabihin, yung total production niya hindi bumaba sa 3,000. Ano ba ibig sabihin itong personal group point value? Ano ibig sabihin ito? Ito yan mga kapatid. Dalawang paraan para maka 3,000 personal group point value ka. Yung first way, yung first scenario is, ikaw ito, gamit-gamit ka lang ng produkto, nakuha mo yung minimum, which I do not recommend, no? 1,000 for personal point value. Now, meron ka ngayong grupo, si Alvin, si Boyet, and si Charlie. Eto silang tatlo, hindi pa sila nakaka-accumulate ng 45,000 points each. Ibig sabihin, non-star agents pa sila. Ulitin ko ha. Si Alvin, si Boyet, at saka si Charlie, hindi pa po nakakaipon ng 45,000 points each. Ibig sabihin, hindi pa sila star agents. No? They are non-star agents. Etong grupo po na ito, yung non-star agents, itotal lang po natin ang kanilang production. In this case, 500 plus 500 plus 1,000. No? So, ang personal group point value na mo is 1,000, yung personal nyo, plus yung grupo mo na non-star agent, which is 500 plus 500 plus 1,000, which is a total of 2,000. Pag tinotal po natin yan lahat, that is 3,000. Pag nangyari po itong senaryo na ito, you are called a qualified star agent and your rebate level will become 25%. Klaro? Okay, medyo complicated ito pag baguhan ka. No? Titingnan mo yung iyong app, titingnan mo yung ating production, makikita nyo doon. Automatic, pag-click mong ganun sa code mo, lalabas yung personal group production mo or personal group PV mo. Now, to simplify things, para hindi na kayo magbantay-bantay ng ganito, no? Bibili ka ng 1,000 points, tapos babantayan mo yung mga non-star agent group mo na makaabot ng 2,000 para makatotal ka ng 3,000. Yan yung ginagawa
ng hindi marunong sa negosyo ng DXN. Para sa akin, pinapagod nila yung sarili. Pinapagod nila. Bantay sila ng bantay doon sa kanilang mga business partners. Uy, naka 2,000 PV na kaya yung total production itong non-star agent ko. Yun yung ginagawa nila eh. Ito mga tao na to, ito yung mga last minute bumibili. Yung mga petsa 30 na, no? Nandun sa service center. Abang ng abang yan, no? Inaabangan nila yung mga downline sila kung bibili ng produkto o hindi. Ano pag ganito po yung style of business natin, yung aabangan natin yung ating mga non-star agents bumili ng produkto, ito po yung sasabihin ko sa inyo, you are not doing DXN business properly. Kasi umaasa ka eh. Umaasa ka. Total, naka 1,000 points ako. Hintayin ko na lang yung aking non-star agent group na umabot ng 2,000. Kung hindi umabot yan, palpak ka ngayon. The best way is itong second scenario. Ito po yung ginagawa ng mga serious businessmen in DXN like me, like Robin, like Paul, like Tata, like Janjan, like Ray Morales, like to si Fonsi, like si Hamid, like to si Bing. No, ito yung ginagawa namin. Ang team replica rule kasi, you must produce. You must become a QSA within the first week. Ako actually on the first or second day, dapat naka 3,000 PV na ako. It's a rule. Lahat ng leaders ko sa team, alam yan, yung rule na yan. Sa team replica. Pag team replica ka at leader ka, unang araw pa lang, 3,000 points ka na. Bakit naging rule yan? Kasi nung una po, dumadating ang aming cheque, mga petsa 28. No? Petsa 28, dumadating yan. No? Pagdating ng cheque, nagtatabi na kami dati ng pang 3,000 points namin. Para first day of the month, binibili ka agad namin yan. Kasi ang nangyayari, pag mga Pilipino ganito, pagdating ng pera, hindi sinisecure yung negosyo una. Mag-iisip ngayon kung saan pupunta, kung anong bibilihin. So yung pera nila na para sa negosyo, nagamit na nila unnecessarily. Bumili ng popcorn, nanood ng sine, pumunta sa resort, dinate yung girlfriend, kalimutan yung negosyo. So hindi sila nagka-qualified star agent, nawawalan sila ng pera. So kami dati, dahil late yung cheque, dahil naka-cheque nga, binemail pa sa amin, pagdating ng cheque namin, nagtatabi na kaagad kami ng pera na pang 3,000 points namin. So that on the first or second day, inuuna po namin ito bago ang lahat. Why? Why do we do that? Because we want to be financially secure. We want to be financially free. Now, if you want to become financially free, unahin mo yung negosyo mo bago yung iyong gastos na walang hinungdan. No, yung gastos na walang hinungdan, ang dami niya. Tinatamad ka magluto, kakain ka sa labas. Alam niyo, milyonaryo po ako. Pero alam niyo ba na nagluluto ako personally? Unang-una, masarap kasi ang magluto eh. Pangalawa, ECQ ngayon. Pangatlo, mas matipid pong kumain sa bahay na ikaw nagluluto. Masarap pa. Healthy pa, sigurado ka. See? So yung unnecessary expenses natin, ihulip po natin yan. Unahin po natin yung negosyo. Kaya tayo din sa negosyo, nagninegosyo eh. So i-secure po natin yung 3,000 PV first day of the month. First week of the month. Now, tingnan nyo mga kapatid, kaya kwentuhan ko kayo ngayon, hindi ko nababanggitin yung pangalan ng upline natin. Upline. Okay. Naalala ko, nasa Hong Kong po kami for the incentive trip, yung travel seminar incentive. We were in Hong Kong. At ang nakakatawa ganito, narinig ko siya, tumatawag siya sa telepono. Ang ginagawa niya itong first scenario, bibili siya ng 1,000 points, tapos babantayan niya ngayon yung mga non-star agents niya na makaabot ng 2,000. Ito yung nakakatawa. Nasa Hong Kong kami ngayon. Hindi pa uso yung Facebook. Ang uso dating telepono yung pupunta ka sa pupunta ka dun sa telephone booth, bibigay ka ng numero, mag-aantay ka, tatawagin ka, papasok ka sa booth, kakausapin yung tatawagan mo. Ganun po yung usong telepono nung nagsimula ako sa DXN. Kung nasa hotel ka naman, kukonek ka sa operator, tatawag ka long distance, and they will charge you. No? I-charge ka ng mahal. And I heard this guy, nasa telepono siya, nandun siya sa front desk. Narinig ko siya. Ito yung exact words niya.
Ha? 8,000 lang ang cheque ko? Narinig ko sa kanya yun. Now, narinig ko siya nag-i-explain. Sabi niya, naka 1,000 points man ako. Alam niyo, ang cheque niya regularly, mas 180,000 a month. Ang cheque niya, ulitin ko, ang cheque niya regularly was 180,000 a month. Naging 8,000 yung cheque niya. Bakit? Sa kagagawa niya nito, wala pa kaming app dati, hindi niya nabantayan na ito palang isa sa mga downlines niya na non-star agent, umabot na sa 45,000 points. Eh, nag-QSA. Nag-qualified star agent yung downline niya na yun. Nung nag-qualified star agent yung downline niya na yun, ang nakakatawa, hindi siya nag-QSA ngayon. Nung hindi siya nag-QSA, hindi siya nag 21% yung kanyang rebate level. Hindi siya naging 37% because he was already a diamond at the time. Dapat 37% siya. Naging 21%. So, ang cheque niya from 180,000 dropped to 8,000. Alam niyo, narinig ko yun. Nung narinig ko yun, sabi ko sa sarili ko, hindi mangyayari sa akin yan. So, when I met my leaders, we immediately brainstorm and we decided. No? Nag-decide po kami, yung mga nagsisimula dito sa DXN, yung leaders ng aking team, when we were starting out, nag-decide kami na hindi mangyayari sa amin yung nangyari doon sa apply namin. Kaya sabi namin, first day of the month, dapat 3,000 PV. And ever since that trip from Hong Kong, never bumaba ang aming points every month ng 3,000 points. You can check. Tanungin nyo yung IT ng DXN. Never bumaba ang aking points ng 3,000 points every month. See? Yan po yung reason why I am urging everybody to do 3,000 PV para hindi kayo nagpapantay. Yan yung reason, because if what happened to our upline happens to you, my God, no, kung marami kang binabayaran, mahuhulog ka sa inuupuan mo, pinagkakaupuan mo. Mga kapatid, kahit na nakahiga ka na, ang cheque mo from 180,000 naging 8,000, madadapa ka pa kahit na nakahiga ka na. Mga kapatid, hindi po nangyari sa akin yan because eto, ang key is you become a qualified star agent every month. Klaro o perting klaruha. No? So, ituro po natin sa ating mga downlines yan. See? Now, ang maganda ngayon, ganito. Alam nyo ba na habang dumadami yung inyong qualified star agents, no? Yung inyong first generation, ibig sabihin, kayo ang nag-imbita. First generation. First generation meaning, si Stax, ako nag-imbita dyan. First generation ko si Stax. No? Si George Ang, ako nag-imbita sa kanya. First generation ko siya. No? So, yung first generation, ulitin ko, ikaw ang nag-imbita. Ikaw ang sponsor. No? Pag meron kang first generation, isa na nag-qualified star agent, hindi na 25% ang iyong rebate level, magiging 27% na. Kung ikaw lang mismo, wala pang qualified star agent sa baba mo, wala pang star agent, ikaw pa lang ang nag-star agent, at ikaw nag-QSA, meaning naka 3,000 personal group points ka, 25% ka. Now, nakadagdag ka ngayon ng isang first generation mo na qualified star agent. Madadagdagan ng 2%. Now, pag nadagdagan ng another one, naging dalawa, 29%. Pag nadagdagan ng isa, magiging 31%. So, every time you add one star agent, nadadagdagan ng 2% until you reach etong, madadagdagan ng 2% until you reach etong level na ito, no? Eto. Pag nakatatlong star agents pala kayo under you, na direct, no? Ibig sabihin kayo ang sponsor each of them, magiging star ruby na kayo. Now, walang special requirements dyan para mag-increase yung inyong rebate level. Ang importante lang,
qualified star agent ka. Ibig sabihin, meron kang 3,000 personal group points. No? Practicein nyo talaga yung 3,000 personal group points para hindi na kayo mag-worry. No? Now, dito, pag meron kayong 4 na qualified star agent lines, magiging 33%. Yan. Kasi nakadagdag na naman kayo. Pagdating dito sa level na ito, mag-change. Bakit? 5 yung star agents mo, ibig sabihin, 5 lines na iba-iba na nakaabot ng 45,000. Kaya lang, 4 lang sa kanila yung nag-qualified star agent. Tapos yung group production mo is 20,000 points. Ang rebate level mo ngayon is 35%. Na makikita nyo rin po yan dito sa inyong distributor's manual. No? Naka-summarize yan dyan. Now, meron kang 5 star agents. Pero walang nag-qualified star agent sa kanila kahit na isa. Pero ang production mo is 30,000 points. Ibig sabihin, lahat kayo nakaproduce ng 30,000 points, 35% pa rin yung rebate level mo. So, dalawa yung qualifications dyan. No? Either meron kang 4 na qualified star agent lines, a minimum of 20,000 group points, 35% ka pa rin. Wala kang qualified star agent lines, pero meron kang 30,000 points production, 35% pa rin. Now, pag nagkaroon po tayo ng 6 na star agents directly, ibig sabihin tayo yung sponsor, 6, no? Different legs, different lines. Magiging star diamond ka. But you will only be promoted as a star diamond if you become a qualified star diamond. Yung qualified star diamond, halos pareho rin yan in terms of idea dito sa qualified star agents. Pero ang requirement iba. Ito ang requirement. Tingnan nyo ha. Meron kang 6 na star agents. 4 sa kanila qualified star agents. Ang production mo, minimum is 25,000. 37% ka. Okay. Another way to qualify is meron kang 6 na star agents. Walang nag-qualified star agents sa kanila. Ikaw lang. Pero ang group production mo is 50,000 points. 37% pa rin yung iyong rebate level. Now, bakit ko kinikwento sa inyo to? This may seem intimidating, itong 50,000 points. If you are a diamond, itong 50,000 points is nothing. Bakit? It's only an organization of 50 people buying 1,000 points each. Kung i-divide niyo yan by 3, no, that's about 17 people. 17 people doing 3,000 personal point value every month. That's 50,000. So mga kapatid, parang malaki tingnan yan, pero maliit yan. No? If you are in business and you teach people how to do this business correct, this is highly achievable. Now, etong 37%, eto po parati ang rebate level ko ever since I became a diamond. So, nung ako po nag-diamond, hindi po bumagsak itong aking 37%. Parati pong 37%. Why? Because I practice, no? Pinag-aralan po yan. Hindi bumababa sa 3,000 PV yung aking personal na binibili under my code, no? So, pag naturuan kasi natin ang business partners natin yan, you don't have to worry about this one if you keep on inviting people. Hindi mo po problemahin yan kasi normal lang na ma-achieve mo yan. No? Normal lang na ma-achieve mo yan. Now, para maging klaro sa inyo, ipapakita ko sa inyo. No? Papakita ko sa inyo by drawing it out. I tried making a graph of this. Mas mahirap mas madaling i-drawing. So, I'm going to share my whiteboard ngayon sa inyo. Share ko lang po yung whiteboard para magdo-drawing po ako using my tablet. No? Now, tingnan nyo ha. Okay. Now, we're talking about qualified star agents dito. Qualified star agent. Kunyari, ikaw ito. You. Okay? You are a qualified star agent. Ibig sabihin, nag 3,000 personal group point value ka. There are 2 ways to do it, no? Ikaw nag 1,000 points. Tapos yung non-star agent group mo nag 2,000 points. Or yung mas madali, tinuro ko sa inyo, kayo personally
Mag 3,000 points. Okay. Now, meron kayong downline ngayon. May downline kayo, no? Si Alvin. Now, si Alvin qualified star agent din. Ibig sabihin, meron rin siyang 3,000 personal group point value. Okay. Qualified star agent, no? Okay. Now, supposing ang production ngayon ni Alvin, yung grupo niya, produced 1 million points. Okay. Paano i-compute ngayon yung bonus mo? Okay, simple lang. Yung override mo lang muna. Override, no? Override mo kay Alvin. Simple lang. Total points si Alvin for the month, 1 million points times. Okay? Upline rebate. 37% yan. Hindi. Sorry. Ano yan? Okay. Okay. Qualified star agent kayo. So, upline rebate. Ikaw yung upline. 25%. Uy, ayaw na sumulat ah. Yan. 25% minus downline rebate. Tingnan niyo mga kapatid ha, si Alvin is also QSA. Kung QSA siya, di ba 25 rin? So 25% rin si Alvin. So eto ngayon, 0 na. Wala ka nang kita kay Alvin ngayon. So anong gagawin mo ngayon? Sasabihin mo kay Alvin, hindi mo na kita ipopromote kasi pipigilan mo ngayon si Alvin. Bakit? Kasi 0 na ako eh. 0 na eh. Hindi po ganyan kapatid. Meron yan. May additional yan. Dahil si Alvin po is your first generation. First generation niya, no? First generation QSA. Di ba sabi ko sa inyo, pag meron kayong QSA line, meron kayong additional 2%. So, ano mangyayari dyan? Meron kayo ngayon, ayaw na sumulat. Ayaw na sumulat. Ayan. Plus 2%. Di ba ko sa inyo, every time you add a qualified star agent line, madadagdagan kayo ng 2%. Okay. Now, maganda ganito. So, you earn 2% of 1 million. Kaya lang hindi dyan magtatapos. Kaya meron kasi tayo tinatawag na star group bonus. Ano? Merong additional yan. Dito sa first generation star agent nyo, merong additional 5%. So, dadagdagan po natin yan ng additional 5%. So, you get a total of 7%. 7% po ang kitain nyo sa 1 million. So, dito wag po ninyong pagpigilan yung inyong business partner na ma-promote. No? At habang nadadagdagan ng kunyari, nagkaroon kayo ng another QSA leg. Nagkaroon kayo ng QSA na naman po dito. Pag nag-QSA yan, meron na naman kayong additional 2% dyan na i-multiply sa 1 million. So every time you add up a QSA, you meet the requirement, you add 2% until you reach 37%. Depending do sa qualification do sa table na pinakita ko sa inyo. No? So ang ultimate goal natin is to become diamonds. No? Now, ang maganda ngayon ganito. What if eto, si Boyet, naging QSA din? Mga kapatid, ang maganda dyan, meron kayong 4% sa total group production ni Boyet. Tapos ito si Charlie, 0. Hindi siya, non-QSA siya, 0. Ito, 0. Ito, 0. Ito ngayon, si Edwin,
nag-QSA. Ang good news ko sa inyo mga kapatid, ito po magiging third generation QSA nyo. Third generation QSA, meron po kayong additional 3% dyan. So, ito po, dahil walang production, meron po tayong tinatawag na dynamic compression. Magko-compress po yan, magiging third generation QSA niyan. Meron po kayong 3% sa total production niya. Doon sa fourth generation QSA nyo, meron po kayong 2%. Sa fifth generation QSA po ninyo, meron kayong additional 1%. At ang susunod po na QSA dyan, dito, wala na kayong kikitain. Zero. Do you know why? Kaya po zero yan dyan kasi pag binayaran pa ni Dr. Lim yan, lugi na siya. No? Ang tawag po sa ating marketing plan is stair-step breakaway. More than 90% of successful networking companies use stair-step breakaway. Yan yung tinatawag na breakaway. Ano? Pero huwag po kayo mag-alala dyan sa break kasi meron pa po tayong development bonus and leadership bonus. Ano? Alam nyo mga kapatid, ang dami po natin bonuses. Kaya lang pag pinakita ko lahat sa inyo dyan, once you become a diamond, yun po yung malaki, yung leadership development bonus. Mga kapatid, malilito na kayo. No? But the idea is ganito. No? Marami po tayong bonuses. Ang idea ganyan. Meron po tayong dynamic compression. Ang importante po, nagti-3,000 personal PV tayo. And let the computer compute for you. Ang maganda ganito. DXN, ang importante payout. Kasi baka sabihin nyo, mas maganda yung marketing plan ng ibang kumpanya. No? Masasabihin ng ibang kumpanya, kami meron kaming car incentive, meron kaming ganito, bla 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 bla. Tayo meron po tayong profit sharing. Every month sa lahat po ng bumili, 2% po ng SV, iniipon yan. Tapos, yan po yung profit sharing fund. Ganon din po sa Travel Seminar Incentive or TSI. No? 2% ng SV, kukunin ng kumpanya yan, iipunin for the travel fund. No? So, kung sino yung nag-qualify, i-divide lahat ng participants yung pera to go to a trip. No? Ganon din yung profit sharing, depending sa posisyon, depending do sa rebate levels. No? Ipo-prorate po yung pagbigay ng profit sharing. Every month po binibigay yan. Ito pong travel seminar fund, every month po, iniipon yan. No? Bibigay ng requirement yung DXN. Tapos, pag na-hit natin, yung total budget, i-divide lahat ng participants yung budget per person. So, mamimili ngayon ng lugar kung saan pupunta. No? But, I've been with DXN for 20 years. Every year, nasa trip po ako and I could truly say na yung trips po natin sulit. Lahat po ng budget nagagamit and spectacular po yung mga trips natin. So, iniinganyo po kayong lahat na galingan para makasama po tayo sa trips kasi doon nyo po kami makikilala ng lubusan. Ano? So, ito si Alvi, si Robin, naging parang kapatid ko yan, si Tata, sila Janjan, kasi parati kami magkakasama sa trip. Eh. So, sila Bing, no? Parang mga kapatid ko yan, si Basit, no? Kasama ko sa trips yan. So, si Fonzie and si Hamid, nakasabay ko yan one time. Kaya kami parang magkakapatid. Bakit? Kasi nakaka-banding kami doon sa mga trips sa ganun eh. And alam nyo, ang mga kabanding nyo puro mayayaman. Ano? And if it's an international trip, meaning involving all the countries in DXN, my God, no? Makikita nyo kung gaano ka-spectacular, gaano karaming tao na tulungan ng DXN. Mag-i-enjoy talaga kayo. That's a guarantee. Now, maraming mga companies sasabihin sa inyo, meron kasi ganito, may insurance kami. Alam nyo, pag marami silang daldal na ganyan, tanungin nyo kaagad, magkano ba yung payout nyo? So, ang pinag-uusapan mga kapatid, payout. Ano? Now, alam nyo ba na ang payout ng DXN is about 71% of the SV? Making DXN one of the most generous networking companies in the world. So, pag yung iyong kaibigan, nagyayabang doon sa kanyang networking company, tapos meron kami ditong insurance, meron kaming car incentive, tanungin mo,
Magkano ba payout nyo dyan? Pag hindi niya nasagot yon, he doesn't know what he's talking about. Ang importante mga kapatid, alam nyo yung payout. Ito, we may not have a car incentive program, but we pay out so much, no? 71% of the S month. Ang binibigay po ng DXN, pera para makabili ka ng kotse. Pera para makatravel ka. Yan po yung binibigay ng DXN. No, hindi yung yung meron kaming car incentive, hindi mo naman kayang bayaran. Dito, bibigyan ka ng pera para makabili ka ng kotse. So mga kapatid, yan po yung marketing plan, the way I see it. No, I'm not following any specific module to talk about the marketing plan. I just talk about it the way I understand it simply. Para po tayo hindi nalilito. No? Huwag na po natin masyadong i-digest kung ano yung marketing plan dyan sa marketing plan. Ito, ang importante, alam natin kung paano gumana. Never mind kung paano yung computation. Bakit? Our computer system, which is perfect, handles it. No? You don't have to worry about it. Ito po ang i-worry natin. No? Ito po yung tandaan natin mga kapatid. I-erasing ko lang ito. No? Kasi para malaman nyo yung point ko. Ang tatandaan po natin, meron po tayong example ng marketing plan, yung tatlo-tatlo. No? Yung tatlo-tatlo, mag-iimbita ka ng tatlo sa isang buwan. 3 tao na magagawa ng step 1 and step 2. Ang tandaan po natin, sundin lang po natin yun. No? Ang gawin po natin, ito. Ito yung gawin natin. No? Step 1, kung hindi pa kayo members, avail po tayo ng discount card. Avail discount card, buy your groceries from DXN. Ganda ng handwriting ko, no? Papalitan po natin yung yung ating mga brand sa bahay. Step 2, Step 2 po, teach. Ayaw sumulat eh. Teach people to do step 1. Yan po yung tandaan natin. Tapos, 3,000 personal PV. Ito po yung gawin natin mga kapatid. Yan lang yung tandaan natin. Invite at least 1 person a week. 1 person a week lang. No? And do 3,000 PV. And I can truly say you will be in business. You will be in real business. 3 steps lang. Step 1, avail discount card. And when you have that, never forget to buy groceries from DXN. Be a wise consumer. Gawin po natin grocery store in DXN. Hanggat meron tayo dito, huwag tayong bibili sa suking tindahan natin. Step 2, magturo po tayo ng kahit na isang tao lang linggo-linggo na gawin yung step 1. And ang minimum requirement, minimum production natin personally every month should be 3,000 PV, and we teach people to do the same. 3,000 PV. Pag ginawa po natin ito, you don't have to worry about the marketing plan. At pag kayo po naging crown ambassadors, no? Yung talagang moving yung crown ambassador position nyo. Meaning, meron kayong 20 separate diamond legs na nagka-qualify. Mahina na po yung 5 million a month niya. Mahina ang 5 million a month. Now, ang good news ko po sa inyo, there will come a time na lahat po tayo halos magkakapareho ng income. Because pin-recalculate po namin yan. If you are a crown ambassador, you have 20 legs. No? You have 20 legs for crown ambassadors doing 100,000 PV lang every month. Yung bawat leg ng crown ambassador mo, mayroong 100,000 PV. 5 million every month.
Ang gagawin mo na lang, bibilihin mo yung requirement mo because you're already old, bibilihin mo yung requirement mo and you donate the products to charity. And you will live free for the rest of your life. Mga kapatid, hindi ko pa nga naaabot yun. Ang sarap na ng buhay ko eh. Mga kapatid, seryosohin po natin. No? Naging star agent po ako in 1 day. Naging ruby po ako in 3 weeks. Naging diamond po ako in 4 months. I earned my first 6-figure income on my 4th month and the rest is history. My friends, I'm a totally free man right now. I can buy anything I want to buy. Anytime I want to buy it. I can go to any place anytime I want to go. I can sleep after I finish sleeping. I can eat whatever I want anytime I want to eat it. Why? Because the marketing plan helped me do it. And this is my guarantee to you. Kung nangyari po sa akin mga kapatid at natulungan po ako nitong marketing plan natin, matutulungan rin po kayo niya. Seryoso natin yung ating negosyo. Ito po yung tandaan nyo. Step 1, Step 2, 3,000 points. Step 1, Step 2, 3,000 points. Step 1, Step 2, 3,000 points. Mga kapatid, if you can do that, I will be seeing you at the top. Good morning, DXN.